Survey results? Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. 15. Pero maganda yung sa'yo, sarili mong pondo. Oo. Mamaya pala tayo dyan. Ayun na nga, no, sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagkaroon ng live streaming sa deliberasyon ng BICAM sa panukalang 2026 national budget. Ano yan, halos umagahin na sila kagabi. Lumakas ang panawagang isa publiko ang pagdinig dahil sa hindi matapos-tapos na issue ng insertion o pagsisingit ng pondo, pati na rin sa mga pekeng flood control projects. Napuyat ka rin ba kagabi, Clive? At maganda nga nagkaroon ng live stream dahil nagkakaroon nga ng pagkakataon, no, magkaroon ng transparency at makita ng publiko ang lahat ng posibleng amyenda at pagbabagong gagawin ng mga mambabatas. Mabubusisi na rin ang mga proyekto at mga programa sa gitna ng sinasabing anomalya o kickback. Pero Carlos, sigurado ba tayo wala nang irregularidad sa mga proyekto na yan? Hindi na ba magkaroon ng insertions? Dapat din natin bantayan ang mahigit 1 trilyon pisong nilaing sa sektor ng edukasyon. Lalo't alam natin na napakalaki ng problema ng Pilipinas. Pagdating sa mga classroom, kulang tayo ng classroom, ang daming kulang sa DepEd. Oo nga, pero... Najit ako doon. Siyempre malapit sa puso kong edukasyon. Yes, no, hindi. Pero kaya nga naman din na pansamantala, di ba, si Richard, nakakasama natin siya dito sa With Due Respect sa Zoom online, di ba? Dahil siya ay may fellowship, di ba? Scholar! Isa akong scholar. Yes, exactly. Welcome back, Richard. So, Yes. kamusta ang iyong trip? Actually, yun nga, dahil nga sa daming corruption scandal nangyari, biglang nag-change plan ako kasi initial pumunta ako sa Oxford kasi I was hoping na magkaroon tayo ng oras na mag-focus ako dun sa isang libro ko ukol sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin later on. Ang tawag ko dyan, 50 Shades of Hedging. Wow. Paano yung iba't ibang Hedging. bansa sa West Philippine Sea ay May nag-adjust. H po. Hedging, nagbabalanse. Pero dito, dahil dito sa corruption scandal, lahat nagtatanong, mga professors, mga tao. Sa tuloy ngayon, pinalitan ko na yung topic ko, corruption ang i-focus ko. Kasi siyempre, kailangan natin i-justify yung travels natin. Katulad nung isang Mr. International na congressman. Dapat justified din. Kasi may stipend kami, may scholarship kami, ganito, ganyan. I think masaya naman yung mga kababayan natin that you are home at hindi iba ang nakauwi. Hindi iba ang inuwi sa Pilipinas. Inunahan ko sila. Oo. At sana ito na yung hudyat na yung mga gusto nating iuwi talaga ay mag-uwian na din. Hindi mo Umuwi naman na po si binalak, Richard. hindi mo naman binalak mag-apply ng asylum, di ba? Ganyan. At may Wala passport naman. ka pa naman, sure ako. Hindi pa kanselado, di ba? De, pero sa usapin nga ng national budget, I think napaka-historic na sa unang pagkakataon nga ay bukas sa mata ng publiko itong trade nila doon sa loob ng BICAM, di ba? And isa sa mga nakita natin kahapon sa unang araw ng live stream ng BICAM ay ang mataas na budget para sa edukasyon, no? So tuwan-tuwa din ako na makita yan kasi kinakarap natin yung krisis sa edukasyon. So, finally, di ba, meron tayong investment sa education. Pinaghirapan din yan na Senator Bam Aquino, halimbawa, di ba? Pero nakakatawa din merong mga talagang nagtrabaho para sa mapaganda yung budget. Meron naman ding mga nagpapapansin lang. Correct. Kung halimbawa, hahanapin ni Senator Amy Marcos yung budget ng DPWH. Kaso, Hindi pa naman pala schedule. So, medyo pagpapapansin yung ganyan, di ba? or baka hindi lang siya na-inform, baka di natin ng calendar niya. Baka hindi nagbabasa. Oo. Basta hindi cardboard. May alam ko may isang senador na hindi dumadaan at dumadalo dyan sa... Sa bagay. Oo. Mamaya pag-usapan natin Mga karton? No, pero going back to the cardboard senator. Hindi, kasi nga, halimbawa yan, no, si Senator Bato de la Rosa, member siya ng Senate panel sa BICAM, di ba? Pero nagtatago-tago pa din po. Si Senator Bato, I think sinabi din ata ni Senator Win Gatchalian, no, na chair ng Senate Finance Committee, yes. na sinubukan niya naman daw i-reach si Senator Bato, pero hindi daw sumasagot. Nang ghost yata si Senator Bato ng kanyang mga katrabaho. Pero mamaya natin pag-usapan si Senator Bato, no? Honestly, dito sa issue ng corruption, medyo may worry ako dito. Kasi yung parang dominant narrative sa atin is yung parang leaky bucket. Ibig sabihin, sa daming Pag-impit ng corruption, sinturon. sa daming kalokohan nangyari, wag muna tayo gumastos. Lahat ng proyekto, i-freeze na natin. Ang problema sa ganitong pag-iisip kasi, baka mamaya,
magkakaroon ng multiplier effect na negative yan sa economy. Kasi hindi ito katulad ng home economics. Right. Pagdating sa macroeconomics, yung government spending, lalong-lalo na sa Pilipinas, ay napakamahalaga. No? So kung mag-contract yan, magkakaroon ng multiplier effect. Investment confidence bababa, consumer spending bababa. So, ngayon, ang concern ng mga ibang eksperto is, yes, talakayin natin ang korupsyon, evil ng corruption, puntahan natin yung mamaya, pag-usapan natin yung mga iba na kailangan makulong. But nevertheless, ingat din tayo, huwag natin i-deprive yung gobyerno ng mga necessary expenditure na yan. Kasi yan ang nagsusustain ng growth natin. Yung third quarter natin, tignan mo naman yung growth natin. We're gonna miss yung growth targets natin by this year by much. At every % na mawawala doon sa growth percentage na mawawala doon sa growth target natin, ibig sabihin trillions ng pesos ang potentially mawawala in terms of productivity. So, dapat magkakaroon tayo dito ng hindi lang moralistic discussion, but actually responsible, data-driven discussion. Paano natin labanan ng corruption na hindi ma-undermine yung economic growth at yung necessary government spending na yan. Kaya ako, tinitignan ko ng mabuti, ano yung justification ng kunyari ng DPWH na ibalik yung pondo o hindi sila mabawasan masyado. I want to see the justification because in theory, I see the point na dapat tuloy-tuloy yung government spending or whether ito ay sa education sector and all. So para sa akin, hindi healthy yung leaky bucket metaphor na yan because ang implication na yan, wag muna tayo gumastos, wag natin bigyan ng perang gobyerno at all dahil ang daming butas, ang daming kalokohan. Para sa akin naman, you can do both at the same time. Parang nagre-repair ka ng bicycle habang tuwan. Well, I have no choice. Kasi dapat tuloy-tuloy ang momentum ng economy natin. Or I think I agree, Richard, no, and I think parang the middle of the road is that Yes. mapagbantay tayo doon sa Correct. paggasta ng pera ng bayan. Pero syempre, yung pamamahala, kailangan gastusin ng pondo Correct. dyan, di ba? So parang you have to make reasonable pa ding plans, no, saan gagastusin yung pera ng taong Correct. bayan. The way I see it nga, yung sinasabi ko din lagi, kung gusto natin ng zero corruption talaga sa budget, Huwag na tayo gumastos. zero budget na din. Yan ang pinaka talagang abolish na natin. Abolish na natin ang gobyerno. Wala, Hindi tapos kasi na natin dahil sa katunayan, 'di ba? Halimbawa sa survey ng WR numero, ang problema pa din naman ng mga Correct. kababayan natin, mga economic issue, pagpapaba ng presyo ng Absolutely. bilihin, mga social services. Correct. And kapag ito ang top concern pa din ng kababayan mo, kailangan pa din talagang gumasta ng pamahalaan, programa, serbisyo, 'di ba? At halimbawa na nga lang yung classroom. Bagamat may takot tayo na maaaring mapunta sa wala, pero kailangan po sobrang dami ng backlog ng Correct. classrooms natin. At generational yan, napapasa-pasa ng henerasyon yan. Pag under-educated ang isang generation, then you lose the future of the country kasi yan yung future na workforce mo. No? So I think... At napaka-low base na tayo. Ang taas yung functional literacy problem natin. One of the worst in the world. Kumbaga, catch-up mode ang DepEd ngayon. Yes. Even yung infrastructure natin, backward tayo. Ang ganda ng airport sa Cambodia ngayon. Ang ganda ng airport sa Mumbai. Even by regional baka bibisitahin niya ni Kong Pulong. Exactly. I'm sure mas authoritative ang kanyang analysis dito. I'm sorry, but mahalaga ito Kasi ang point ko is, tama kayo, allocate but verify, scrutiny. Yes. Double time lahat dapat. Yun ang para sa akin ang middle of the road solution. Baka pwede lang natin paliwanag sa mga nakikinig nanonood. Ano bang kinalaman kung tinigil halimbawa ang roadworks ng DPWH, tumigil magpatayo ng mga building o classroom. Anong implikasyon nun sa pangkaraniwang Pilipino ba? Well, una-una, kailangan mo na infrastructure para tuloy-tuloy yung distribution and all. Otherwise, matagalan yung distribution, maging mas mahal ang distribution. Actually, inflationary yung bad infrastructure. Pangalawa, pag kunyari, gumawa ka ng proyekto, bibigyan mo ng pera ng trabador. Yung trabador na hindi naman lahat ngayon ilalagay niya sa saving. Gagastos din siya doon sa sari-sari store. Yung sari-sari store, may kukunin din siya, may gagastos din siya. Yan ang tinatawag na multiplier effect. So magkakaroon ka ng chain effect of spending na tutulong doon sa buong ekonomiya. At hindi naman to hindi naman din to parang teorya lang 'di ba? Kasi sa panahon halimbawa ng ibang mga administrasyon, nakarang administrasyon, nung administration? pagbagal nila ng spending dahil syempre binabantayan nga nila, mas gustong bantayan yung paggastos, nagkaroon din ng pagbagal sa paglago ng ekonomiya. Kasi parang in a way, yung pamahalaan, yung gobyerno, siya yung pinakamalaking pwedeng mamuhunan, mag-invest sa sarili nating bansa. Tama, yeah. At kapag wini-withdraw niya yung confidence niya mismo bilang biggest investor sa sarili niyang bansa, how do you then attract other investments? Diba? Kasi yung gobyerno, hindi siya gumagastos sa mga sariling proyekto niya. So, kailangan din talaga na
piliin yung reasonable nga na ngayon naman bukas na yung mga detalye ng mga proyekto. Meron tayong mga kasama sa civil society na napakasipag na minomonitor yung buong proseso ng budget deliberations, no? Pero kailangan nating ituloy pa din, no, yung pagpopondo sa mga proyekto. Kagaya halimbawa nung I think may diskusyon kagabi doon sa farm to market road sa Department of Agriculture, 'di ba? Pero kahit lang pumunta lang kayo sa mga pagkabakasyon sa ibang probinsya, makita mo ang state naman din ng mga road access sa mga agricultural areas. At kapag mahirap ang road access, ang effect naman yan, tataas yung presyo kasi mas magastos malakas yung ang- transportasyon. And then, yan yung irereklamo ng kababayan natin na mahal yung bilihin sa palengke. Kaya diba? pag dumating na sa, bibili na natin, gobyerno, mahal na. mag-i-invest sa mga infrastrukturang ito para in the end, no, makikinabang yung taong bayan. And that's why pinabantayan natin yung national budget, diba? So yun yung tinatawag na yung connection ng spending ng pamahalaan na parang 25% at the very least, no, ng GDP ang ang gobyerno. yung May natin. baon pa lang yung statistics, Carlo, sinasabi ko, Hindi ako sure. May Parang 25%. parang nasa ganun, malaki ang impact ng national Malaking government impact. spending A sa quarter. GDP. At yung sinasabi na multiplier effect, actually pwede niya i-measure kung sa United Kingdom for certain infrastructure project, bawat pound na ginagastos ng gobyerno can create 2 pounds of overall spending sa buong economy. So actually pwede mo i-measure yan empirically. So hindi lang yung gastos ng gobyerno, yung ripple effect Yung, niya. return pwede of ROI, return of exactly. investment, Yun nga. diba? So yun yung sinasabi ko. Lahat yan, empirically pwede mo i-measure yan. At sa aking palagay, dapat pag-usapan din yung aspeto na yan. As much as of course, against corruption tayo, against mga corrupt people tayo, we have to also care dun sa ating ekonomiya. Dahil magsasuffer talagang lahat ng tao pag magkakontak ng mga ekonomiya. Tama, dahil kasi yung nasa listahan din naman ng budget lang ng DPWH, hindi lang naman mga roads. Yung mga hospital din yan na kailangan ng bagong Basic needs. facilities or bagong yung mga paaralan. So, ang segment na po na to ay deep dive na ata. Kasi parang vibe check lang pala ito dapat. No? Parang Pero yun nga, Yung bago ka tumalon, meron kang nag-warm Vibe up check. Paano yung warm up mo, Richard? Ayan. Yan. Pero yun nga, pero malaking step forward na kaya naman palang makita yung live stream para makita na natin talaga at matayanan ng mga kongresista natin kung sino yung nagpasok ng amendment na yan. Correct. So, may masisingil. At saka mahalaga na din siguro to na binuksan yung BICAM kasi edi ngayon, yes, kailangan gumusta ng pamahalaan, no? Tapos may confidence building measure, 'di ba? Yung Kongreso, no? Correct. So in fairness naman to Senator Gatchalian, yung ating House Appropriations Chair na si Swansing, no? Na nagpapakita din sila na maaaring pagkatiwalaan dahil bukas naman at nakikita ng publiko yung proseso ng paggagawa ng budget ngayong taon, no? So mababawasan naman yung mga insertions. Mga secret na mga pinapasok dyan. Tsaka yung mga, ngayon syempre all eyes on the flood control projects. Meron pa din ba yan, no? So siguro ang tawag ba dyan ay idadissect natin. May mga bagay na dapat hindi na pondohan, di ba? Pero may malaking pangangailangan pa din na paganahin yung ating ekonomiya, di ba? Smart spending, smart clean spending. Yun ang Yes, kailangan no? natin. Thank you, NEDA Secretary. Of course. Richard, Of course. DepDev Secretary Richard A. Darian. Marami na magagalit sa atin, pero that's the whole point. Kaya nga in-flesh ako ngayon. Oo, at ang may baon si Carlo. Finance Secretary. Oo, si Check natin Carlo, yung stats na yan mamaya, but yeah, okay. DBM yan, Oh, DBM. di ba? Nakita nyo po, sobra po talaga naming daldal dito kasi na-energize kami ng pagbabalik ni Richard. Pero hindi lang naman kami ang makikipagdaldalan dito, kaya let's do a vibe check. Mga kasama namin dito sa With Due Respect, naniniwala po ba kayong malinis na ang 2026 national budget? At kaya rin ba itong maisabatas bago matapos ang 2025? Patapos na kasi ang taon, di ba? Yun, yan,